Mga ganong naiisip yan si Dr. Lab. Ito ay opinion ko lang, Dr. Lab, hindi ko sinasabing yun talaga yun. Pero kasi kung titignan natin yung sitwasyon mo, di ba? Nagcha-charity ka ngayon, you're using Beyonce. Di ba? Aminin natin sa hindi yan. Marami kang mga videos or content na included si Beyonce sa mga thumbnail mo, but walang Beyonce na lumalabas. Kasi nga, mukha, dahil nga sa ang Team Guapa ay si Beyonce. So you need to include him. No? So wala ka pang talagang sarili mong identity. Dahil nga naging matunog yung pangalan ni Beyonce nitong mga nakaraang araw, dahil doon sa channel, no, na lumabas or channel niya na nalaman ng karamihan, nagtataka sila bakit walang Dr. Lab na nagtatanggol nung nagsasalita para sa kanya. Bakit parang nanahimik, di ba? Hanggang sa pati nga sila Kapeso at ibang mga kagrupo ng Team Guapa ay nagtataka. Bakit parang nag-choppy raw or umurong daw si Dr. Lab sa mga nangyari, no? So, dahil dyan, may mga nag-speculate, maraming mga naging haka-haka na baka nga raw sumama yung loob ni Dr. Lab dahil bakit nag-create ng channel. Alam naman ng karamihan na si Team Guapa ay si Beyonce. And kung gagawa ng channel niya si Beyonce, paano na yung suporta niya? Diba, hindi maalis yun, no? Kaya yung mga haka-haka na yan, sabi-sabi na yan, i-analyze natin. I-analyze natin yun. And sa akin, for me, it's malapit sa katotohanan yung mga ganun. Because we all know, di ba, na kaya lumakas ang loob ni Dr. Lab dahil sa mga suporta ng mga Team Guapa. So ano yung mangyayari ngayon? Ganyang halimbawang nag-vlog na si Beyonce. So saan na mapupunta yung suporta ng Team Guapa? At dito sa live niya, no, kagabi siguro to, mararamdaman mo na ako personally, no, this is my opinion, no, I'm not saying na yun yung nararamdaman ni Dr. Lab, no? Ito po ay opinion ko lamang, kaya share ko sa inyo ngayon. Kung ano man po yung inyong saloobin, leave it on our comment section, no, para mapag-usapan natin, ma-analyze pa natin further kung tama ba yung ating mga sa pantaha, no, o yung ating mga iniisip. Okay? And bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Okay? So, ito, allow me to share some portion ng video ni Dr. Lab, no, na kung saan nagsalita na siya at nagpaliwanag siya, no, about dyan sa pagkakaroon ni Beyonce ng channel. No, katulad ng mga nasabi ko na po sa mga previous content ko na rights po yun, no, ni Beyonce na mag-create ng channel. And nasa sa kanya yon, no, kung paano niya paninindigan kung magiging vlogger po siya. Dahil isa sa reason kung bakit siya, di ba, nagpa-rapid tulpo, because she wants, di ba, to stop the Kalingap community and the reactor na siya ay makontent. At ayaw niya nang maririnig siya sa social media, no? Pero suddenly nagkaroon siya ng channel. So, is she, di ba, breaking her own reason? Di ba? Kasi ngayon, makukontent na siya. Wala namang dahilan ngayon para, kumbaga, ipa-take down niya pa yung channel niya. I mean, yung mga videos niya ay Kalingap Rab, na alam naman natin, hindi basta-basta gagawin ni Kalingap Rab yung 98 videos, no?
Especially kung wala naman kayong kontratang pinanghawakan. Pero kasi may mga katibayan. Ba yung bahay, katibayan yan. Na yan ay kabayaran, no, sa pagpapablog mo sa kanya. Or pagpapablog ni Kalinga Prab sa kanya. Diba? So, yan nga yung medyo magiging sumasalimuot no, sa naging moves na to ni Beyonce or ng pamilya. Okay? So, dahil sa ginawa nila yan, which means they are prepared sa lahat ng mga pwedeng ibato sa kanila dito sa SOC. No? Pero ito po muna, pakinggan natin yung paliwanag ni Dr. Lab about dyan sa channel niya. And kayo na po yung humusga. Ano po ba sa tingin ninyo yung naging pakiramdam ni Dr. Lab nung yan? Nung nalaman niya na may channel na si Beyonce. Sa ngayon, ang sabi niya, mag-gain lang muna siya ng subscriber. Mag-gain lang muna siya ng subscriber ngayon. Eh, grabe na yung nag-gain yung subscriber. Siguro ngayon, kahapon kasi nasa 6,000 something eh. No? Maybe today is more than that, no? So ngayon, kahapon nata around 6.5 eh. No? Ngayon, nasa 6,970 plus, no? Mga nasa ganun na ngayon yan. So, tumataas yung subscriber niya. Di ba? So, I think it's time na gumawa na siya ng content. No? Kasi, aminin natin sa hindi, alam natin lahat, no? Na meron siyang supporters, kahit na hindi ganun karami. No? At meron siyang mga sponsor. And we all know, isa sa mga matunog na pangalan na sponsor ni Dr. Love at ni Beyonce ay ang si Leo D. No? And marami pang iba. Diba? Yung team Guapa lang. So, ngayong na-reach mo na yung ganyang karaming subscriber, I think it's about time, no? Na mag-upload ka. Kasi a few videos, sigurado ako, mamimit mo na yung watch hours. Sigurado yun dahil yung channel mo, 6,000 na kagad yung subscriber. So, yung 6,000 na yan. Sabihin mo na, kalahati lang yan manood. Kayang-kaya. O kayang makuha yung watch hours in a few days. And maybe less than a month, monetized channel ka na. No? Yun ang pagkasabi niya kasi medyo nasita ko siya eh. Natanong, hindi nasita. Natanong ko siya bakit siya gumawa ngayon na alam mo naman na may marami tayong problema, ang dami kong problema, alam mo naman na ako kagad ang bubugbugin dyan. Pwede nga na tayo nagkamali. Nabugbog nga ako. Kami dalawa ni Pulong. Nadamay pa yung mga antay. So, it's good na sinabi niya yan, no? Itong sinabi ni Dr. Lab yan. And hindi lang naman sila, pati siya, di ba? Nababash siya. Normally, ganun talaga mangyayari doon, Dr. Lab. Kayo talaga yung puputok ang una dyan. Kita mo. Sabi mo, hindi ikaw ang gumawa ng channel, hindi rin si Kapeso. Sino? So regardless, sino man yung gumawa ng channel na yan, right ni Beyonce yan. Pero yung madadamay ka, no, tsaka si Red Zane, pati yung antay, normal po yun. No? Kaya nga pati si Kapeso nadamay na siya raw yung gumawa ng channel. Kaya rin naman gumawa ni, hindi nyo ba naisip na kaya din ni Beyonce gumawa ng channel? Di ba? Nalalahanin niya, hindi naman yan na matanda na. Kabata-bata niyan, nabuhay yan sa SOCMED. Kaya, hindi nyo naisip na siya ang gumawa ng channel niya na yan? Bakit yung ibang tao yung pinagsasabi? Di ba? So, isipin nyo, siya yung gumawa ng channel niya. No? Huwag nyo pong isipin na kung sino-sino. At yung madamay, itong mga taong to, madamay kay Dr. Lab, normal yan. No? Kung marami ka mang problema, isama mo yan. Dahil ikaw yung scouter niya nga, di ba? Ikaw yung dahilan yan, kaya lumakas din ang loob niya para umalis sa Kalinga. So, expect the worst lagi. And yan yung isa. No? Hindi ko po iba-block. For the sake of argument, i-block niya ako. Pero hindi ko siya i-block. Bakit? Dahil ayaw kong
magsisilo sila sa akin. Hindi na ako, pwede mo nga ngayon i-vlog yan Dr. Lab. No? Kasi vlogger na siya bakit ayaw mo? May inggit sila? Noon pa naman, naiinggit na sila sa ito. Di ba? Noon pa man, tinitira ka na. Anong kaibahan mo? O baka nagpaparamdam ka na, Dr. Lab, Kasi aminin natin sa hindi. Medyo sasama ang loob ni Dr. Lab dyan. No? Baka nga yung reason ng pananahimik niya for how many days no? Pwedeng yung internet niya kasi may problema daw siya sa internet na before. Disconnect siya. Pero let's be real, no? Ito Dr. Lab, ay opinion ko lang, no? Nakaramdam ka ng pagtatampo siguro, no? Diyan sa pamilya Patalero dahil nga sa pag-create ni Beyonce ng channel. Which is normal yan, no, Dr. Lab? Kahit na hindi mo aminin. Normal yan na maramdaman mo because alam naman ng karamihan kung bakit mayroong Team Guapa. Para yan kay Beyonce. Hindi yan para sa'yo. Sumusuporta sila because of Beyonce. Sumusuporta sila sa'yo because of Beyonce. Although yes, meron kang sigurong sarili mong follower, no? Pero yung Team Guapa na yan ay si Beyonce. So oras na magkaroon siya ng channel at talagang maging active siya, no? Sabihin natin hindi mo makukuha lahat, pero mahahati kayo ngayon. So, pwedeng yung para sa iyo, hahatiin na lang para pareho kayo mabigyan. No? Whatever the sponsor of Team Guapa will give to you or to Beyonce, magiging hati. Di ba? Or maybe wala na sa iyo. So, may mga ganong naiisip yan si Dr. Lab. Ito ay opinion ko lang, Dr. Lab, hindi ko sinasabing yun talaga yun. Pero kasi kung titignan natin yung sitwasyon mo, di ba? Nagcha-charity ka ngayon, you're using Beyonce. Di ba? Aminin natin sa hindi yan. Marami kang mga videos or content na included si Beyonce sa mga thumbnail mo, but walang Beyonce na lumalabas. Kasi nga, mukha, dahil nga sa ang Team Guapa ay si Beyonce. So you need to include him. No? So wala ka pang talagang sarili mong identity. Naka-base ka pa rin kay Beyonce. Which is, para sa akin, make it as a motivation, as a challenge. No? Na kung sakaling maging active talaga si Beyonce sa channel niya, that's good. Now, it's a challenge for you na ipakita mo, kaya mo mag-charity, na ikaw ang pinalo nila, hindi si Beyonce. No? Sa ngayon, siyempre, makakaramdam ka talaga ng pagtatampo kung meron man. Kung wala, then that's good. No? Kasi nga, mahahati or pwede kang mawalan ng support. Ganun yun. No, ganun yun. So, merong dyan, meron kang concern. No? Kaya, siguro, no? Ito, opinion ko lang, inuulit ko ganyan yung nangyari. Parang may naramdaman nila na parang nanglamig ka. No? Kasi katulad sila Kapeso at yung ibang mga Team Guapa, no? Doon sa mga live niya, yun yung mga sentimiento sa'yo. Bakit parang nawala ka raw? No? May terminology pa nga na ginamit si Kapeso. Na parang matras ka na ba? Dahil ba sa nangyari? Na-pressure ka ba ng gusto? Or dahil sa nagkaroon ng channel si Beyonce at pwede kang mawalan ng kita. Aminin natin yan. Yan yung totoo. Okay? So, inulit ko, hindi po ito paninira kay Dr. Lab, no? Hindi po. Ito po ay opinion ko lamang na nakabase sa kung ano yung totoong senaryo para sa akin. Okay? At kung meron po kayong gustong liunawin or i-share sa aking content na to, please, leave your comment at our comment section. At binabasa ko po yan. Okay? So, yun po at maraming salamat.